Bago mag-2028 ay sisiguraduhin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, isasama si Pulong, isasama si Baste para burahin ang mga Duterte. Yan ang mission ni Boying Remulla. Ang trabaho ng ombudsman ay mag-imbestiga sa mga katiwalian ng mga politiko. Pero hindi nila tututukan ang mga kaalyado nila. Ang tututukan nila si Sara lang at ang mga magkakapatid at ang mga magkakaalyado. So yan, kaya yung investigation ngayon dyan sa Blue Ribbon, na yun nga, sinuspend na nila. It's sad to say, ayaw natin maging pessimistic, pero wala talaga mangyayari dyan. Di ba? Magpalit-palit man tayo hanggat nandyan si Bangag. At now, si Remulla, 70 years, I believe, yung kanyang panunungkulan dyan, pinwesto sa dyan. Pag wala na si Bangag bilang presidente, kasi pag wala na siya sa presidency, wala na siyang immunity, di ba? Sa mga kaso-kaso. So ngayon, nandyan ngayon si Remulla to protect the addictus Bangag Marcos. Sinabi ko na sa inyo yan. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi may nagmamalasakit sa atin, sa inyong lahat. Diyan sa Kongreso, na ito ang plano ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, na kabrad niya, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Kasi kung matino talaga, well, wala kasing matino no? Kung pwede ko lang, if I have the power, the money, iimbestigahan ko ang involvement. Not really imbestigahan May mga taong poprotektahan natin ang kanilang buhay na maglalabas ng koneksyon ni Remulla sa Okada. Meron din yan. Halongkatin natin din itong ginawa ni Remulla na pag-absuelto ng gobyernong Bangag sa kanyang anak. Noong 2022 ay nahulihan ng kush mula sa San Diego. Pipigain natin si Torre, pipigain natin sila Kanilaw. Lahat, pipigain natin yung mga yan. Pipit-pitin natin ang kanilang mga itlog para paaminin na ang may kinalaman sa kidnapping kay Pangulong Duterte ay sino? Ang mga Marcos, ang mga Remulla na nagsabwat-sabwatan sila. Kung mayroon akong money and power, pipit-pitin ko ang itlog lahat ng Department of Justice kung saan nung kinidnap nila yung anak ni distressed mother sa Turkey, yung dalawang anak niyang minor de edad, kinasabwat ni Lisa Marcos sa Tanas, ni Bangag Jr., ang Department of Justice, ang DFA, si Teddy Boy Locsin Jr. at si Maria Lourdes Barcelon. Ayan, paulit-ulit natin sinasabi yan. Ang Embahada ng Pilipinas sa Turkey, sabwat ang DOJ yan. So wala talagang patutunguhan na ang bayan natin. So kung hindi kayo kikilos, mga kababayan, sa ngalan ng boses ninyo, ang Bangag na administration, then baka hindi natin maupo si Inday Sara sa 2028. Dahil bago mag-2028 ay sisiguraduhin ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Boying Remulla, ni Tambaloslos na ma-disqualified si Inday Sara perpetually. Not only that, isasama si Pulong, isasama si Baste para burahin ang mga Duterte.